Nakatayo si Liana sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid-tulugan. Ang kanyang mga mata ay naliligaw sa pagitan ng dalawang magkasalungat na imahe ng kanyang pagkatao. Sa isang banda, naroon ang kanyang uniforme bilang kapitan ng eroplano. Kulay navy blue. Maayos na nakasabit sa loob ng isang cabinet na salamin. Ang gintong palamuti sa balikat nito ay kumikinang na tila isang simbolo ng kanyang dating karangalan sa kalangitan. Sa kabilang banda, naroon ang kanyang kasalukuyang anyo, lupaypay sa loob ng isang luma at kupas na apron, ang mga kamay na dati kumokontrol sa dambuhalang sasakyang panghimpapawid ay ngayoy magaspang dahil sa sabon at kemikal na panlaba. Biglang umilaw ang hawak niyang telepono, nagpapakita ng malamig na mensahe mula sa bangko. Tinanggihan ang transaksyon dahil sa kakulangan ng pondo. Kasabay nito, sa telebisyon sa sulok ng silid, nakangiting kinakapanayam ang kanyang asawang si Dante. Ipinapakita ang kanyang pag-aalay ng milyon-milyong piso sa isang charity. Isang bayani ng himpapawid ang tingin sa kanya ng mundo, mapagbigay at marangal. Ngunit si Liana lamang ang nakakaalam ng malupit na katotohanan sa likod ng mga nakasarang pinto. Siya ang lalaking walang awang bumali sa pakpak ng kanyang asawa at unti-unting sumasakal sa puso ng kanilang naghihirap na anak gamit ang pinakamasahol na uri ng karahasang pinansyal. Malamig at amoy gamot ang hangin sa loob ng botika, ngunit nanunuot ang malamig na pawis sa noo ni Liana. Tila napako ang kanyang mga paa sa sahig sa tapat ng kahera. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng salamin na mesa. Dahilan upang mamuti ang mga ito sa higpit ng hawak. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maliit na makinang nagpoproseso ng bayad, kung saan walang tigil na kumikislap-kislap ang isang pulang ilaw. Isang tahimik na senyalis iyon, ngunit ang epekto nito sa kanyang pagkatao ay kasinlakas ng isang kulog na biglang dumagundong sa gitna ng maraming tao. Tiningnan siya ng parmasyutika nang may halong awa at pagtataka at dahan-dahang isinod pabalik sa kanya ang credit card. Mahina ngunit malinaw ang boses nito, ngunit para kay Liana, bawat salita ay parang isang malakas na dagok sa kanyang dignidad bilang isang ina. Sinabi nito na tinanggihan ang kanyang card at kailangan niyang subukan ang ibang paraan ng pagbabayad. Pakiramdam ni Liana ay may kung anong kamay ang pumipiga sa kanyang dibdib. Iyon ang supplementary card na ibinigay ni Dante sa kanya. Ang card na lagi nitong ipinagmamalaki bilang simbolo ng kanyang pagiging isang responsableng asawa at tagapagtaguyod ng pamilya. Ngunit ngayon, isa na lamang itong piraso ng walang silbing plastik. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ng asawa. Ang bawat pagring ay tila isang walang katapusang paghihintay. Bawat segundo ay katumbas ng isang masakit na pagtibok ng puso ng kanyang anak na si Migo na naghihintay ng gamot sa bahay. Sa wakas, may sumagot sa kabilang linya. Ngunit sa halip na pag-aalala, ang boses ni Dante ay puno ng pagkainis at lamig. May kasama pang ingay ng isang lugar na marangya. Liana, ano na naman ba nito? I'm about to fly. Can you stop bothering me? Tanong nito. Sinubukan ni Liana na lunukin ang kanyang kahihiyan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dante, pakiusap. I-unlock mo ang card. Nasa butika ako. Kailangan ni Migo ng gamot niya sa puso. Pilit niyang ipinaliwanag na nagbabala na ang doktor na kapag hindi nakainom ng gamot si Migo ngayon, maaaring mapahamak ito. Isang buntong hininga na puno ng paghamak ang isinagot nito mula sa kabilang linya. Ang gastadora mo talaga, Liana. Palagi kang gumagawa ng dahilan para lang humingi ng pera. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang trabaho ko para lang buhayin kayo? Ubos na ang budget for this month. At bigla na lamang nitong ibinaba ang telepono. Iniwan si Liana na tanging ang mahabang tunog ng abalang linya ang naririnig. Ang totoo, hindi naman talaga lilipad si Dante. Bago pa man maputol ang tawag,
Sa matalas na pandinig ng isang dating piloto, narinig ni Liana ang mahinang tunog ng mga kubyertos na nag-uumpugan at ang malanding halakhak ng isang babae. Isang mapait na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Mas matalas pa sa anumang patalim. Busy ang kanyang asawa, hindi sa trabaho, kundi sa pagpapakasaya sa karangyaan habang nagdurusa ang kanyang mag-ina. Huminga ng malalim si Liana, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi siya maaring umiyak ngayon, hindi maililigtas ng kanyang mga luha ang kanyang anak. Hinalungkat niya ang kanyang lumang handbag at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa ibabaw ng mesa. Ang mga barya ay gumulong at kumalat sa salamin. Lumilikha ng isang larawan ng matinding pangangailangan. Binilang niya ang bawat sentimo, ang bawat lukot na papel na pera na palihim niyang inipon mula sa perang pinamamalengke. Itinaas niya ang namumulang mga mata sa parmasyutika. Ang kanyang boses ay halos isang bulong ng pagsusumamo. Nakiusap siya kung maari bang bilhin na lamang niya ang gamot ng tingi-tingi. Bumuntong hininga ang babae, naantig sa kalagayan ng dating mukhang eleganting ginang at tahimik na kumuha ng gunting para hatiin ang isang banig ng tableta. Kinuha ni Liana ang iilang piraso ng gamot, binalot itong mabuti na para bang ito ang pinakamahalagang diamante sa mundo at mabilis na lumabas ng botika. Tinalikuran ang mga mapanuring tingin na tumutusok sa kanyang likuran. Pagdating niya sa malawak ngunit malamig na mansyon, nagsimula ng dumilim ang kalangitan ng Maynila. Isang pahiwatig ng paparating na bagyo. Ang bahay ay nakabibingi sa sobrang katahimikan. Sa ibabaw ng mesa sa kainan, nakatambak ang mga sobre ng bayarin sa kuryente, tubig at internet, mga tahimik na paalala ng kanilang kalagayan. Nagmamadali siyang umakyat sa silid ng kanyang anak. Nakahiga si Migo sa kama. Ang munti nitong mukha ay maputla at ang paghinga ay mabigat at mahina. Nagmamadali siyang umakyat sa silid ng kanyang anak. Nakahiga si Migo sa kama. Ang munti nitong mukha ay maputla at ang paghinga ay mabigat at mahina. Naninikip ang dibdib ni Liana sa nakikita. Dahan-dahan niyang inalalayan ang anak na makaupo, hinati ang isa sa mga tableta at tinunaw ito sa isang kutsarang may tubig. Bawat patak na pumapasok sa bibig ni Migo ay may kasamang tahimik na panalangin mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Matapos mainom ang gamot, tila bahagyang gumaan ang paghinga ng bata at muli itong nakatulog. Napagod, napaupo na lamang si Liana sa sahig. Isinandal ang likod sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kanyang telepono, balak sanang tawagan ang kanyang ina upang manghiram ng pera, ngunit nag-atubili siya at binura ang numero. Ayaw na niyang dagdagan pa ang alalahanin ng matanda. Dahil sa kawalan ng magawa, binuksan niya ang kanyang social media account. Habang walang ganang nag-i-scroll, isang larawan ang biglang lumitaw at tila isang matalim na punyal na tumusok sa kanyang puso. Nakatag si Dante sa isang post, isang larawan niya sa pinakamamahaling steakhouse sa syudad. Sa larawan, nakataas ang kanyang kopita ng mamahaling alak, nakasuot ng bagong gintong relos sa kanyang pulso at ang ngangiti sa kanyang mga labi ay puno ng kasiyahan at pagmamalaki. Ang caption sa ilalim ng larawan ay maikli ngunit puno ng kabalintunaan. A well-deserved dinner for the family's good provider. Ang malupit na pagkakaiba ng kanilang kalagayan ay malinaw na parang kristal. Ang halaga ng isang hapunan ni Dante ay katumbas na ng isang buwang gamot ni Migo. Ang presyo ng relos sa kanyang kamay ay sapat na para bayaran ang operasyong matagal nang hinihintay ng kanilang anak. Naramdaman ni Liana na tila nanigas ang dugo sa kanyang mga ugat, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit na nagsisimulang kumulo sa kanyang dibdib, ngunit hindi makahanap ng labasan. Hindi pala sila walang pera. Sadyang ipinagkakait lamang sa kanila ang perang dapat ay para sa kalusugan ng sarili nitong anak. Bigla, isang kakaibang tunog mula sa kama ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Liana at nakita si Migo
na mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang mga mata nito ay dilat na dilat sa takot. Ang bibig ay nakabuka, pilit na humahabol sa hanging tila ninanakaw mula sa silid. Nangingisay ang munti nitong katawan. Ang mga maliliit na daliri ay kumakapit sa kumot na para bang iyon ang huling pag-asa. Parang kidlat na tumakbo si Liana patungo sa anak. Ang takot ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Binura ang lahat ng bakas ng galit at pagtataksil. Niyakap niya ang maliit na katawan ni Migo. Ramdam na ramdam ang malakas at hindi pantay na pagkabog ng puso nito na tila gustong kumawala sa munti nitong dibdib. Nataranta. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at hindi makapindot ng maayos habang tinatawagan ang numero para sa emergency. Ngunit ang tanging isinagot sa kanyang desperasyon ay ang paulit-ulit na senyales ng abalang linya. Ang dilim ng paparating na bagyo sa labas ay nagsimula nang lamunin ang liwanag sa loob ng silid, kasabay ng dilim ng kawalan ng pag-asa na sumasakal sa puso ng isang ina. Sumigaw si Liana sa katahimikan. Ang kanyang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan nang mapagtanto niyang nag-iisa lamang siya sa labang ito para sa buhay ng kanyang anak, sa gitna ng isang bahay na ginto, ngunit mas malamig pa sa isang puntod. Sa gabing ito, sapat pa kaya ang lakas ng kanyang mga pakpak para protektahan ang kanyang munting anghel o tuluyan na silang lalamunin ng bangin ng walang hanggang pagkawala? Lumipas ang magdamag na puno ng pait at takot. Maputla na ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina nang marinig ni Liana ang tunog ng pag-ikot ng metal na susi sa loob ng kandado ng kanilang pangunahing pinto. Ang marang pagbukas ng mabigat na kahoy ay sinundan ng bawat yabag ng sapatos sa makintab na sahig. Mga yabag na dati ay nagdadala ng pananabik sa puso ni Liana. Ngunit ngayon ay tila mga tunog ng hatol na nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Pumasok si Dante sa loob ng bahay, mukhang pagod, ngunit maayos pa rin ang tindig sa kanyang uniforme. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Tila ba hindi siya ang lalaking pumatay sa pag-asa ng kanyang asawa kagabi. Inilapag niya ang kanyang itim na maleta sa gilid ng sofa at huminga ng malalim bago tiningnan si Liana na nakaupo sa dilim ng sala. Ang mga mata ay namumugto at pagod mula sa magdamag na pagbabantay kay Migo. "Oh, gising ka na pala," bungad ni Dante. Ang boses ay puno ng kapaguran na tila siya ang biktima sa sitwasyong ito. "I'm so exhausted, Liana. Ang hirap ng flight na to, tapos uuwi ako na ganyan ang mukha mo?" Hindi agad nakasagot si Liana. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at puno ng nakabarang emosyon. Lumapit si Dante sa kanya at may kinuha sa loob ng bulsa ng kanyang vest. Inilapag niya sa harap ni Liana ang isang maliit na kahon ng tsokolate na may tatak ng kanilang airline. "Here, handog ko sa'yo. Galing yan sa first class cabin. Itinira ko talaga para sa'yo dahil alam kong mahilig ka sa matamis," sabi ni Dante nang may kasamang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Pasalamat ka at iniisip pa rin kita kahit busy ako sa trabaho." Tinitigan ni Liana ang kahon ng tsokolate, ang mga tirang pagkain mula sa mga pasahero na ibinibigay sa kanya bilang regalo. Ito ang halaga niya sa buhay ni Dante, isang mumong kinuha mula sa hapag ng iba. Isang malupit na kabalintunaan na ang lalaking kayang bumili ng pinakamahalagang alahas para sa iba ay nag-uuwi lamang ng tira-tirang tsokolate para sa ina ng kanyang anak. Dante, muntik nang mamatay si Migo kagabi. Sa wakas ay naisatinig ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. "I called you so many times. Bakit hindi mo sinasagot? Kailangan namin ng pera para sa ospital." Biglang nagbago ang anyo ni Dante. Ang kunwari paglalambing ay napalitan ng talim ng kanyang mga salita. "Hay naku, Liana, wag mo na naman akong simulang i-guilt trip. Alam mo namang bawal kaming sumagot ng tawag kapag on duty, di ba? Rules are rules." Humakbang siya palapit kay Liana. Ang kanyang anino
ay tila lumalamon sa liwanag ng silid. At yung nangyari kay Migo? Kasalanan mo yon. You're a mother, Liana. Trabaho mong siguraduhin na healthy ang anak natin. Baka naman kasi puro ka drama sa bahay kaya pati yung bata. Nahawa na sa stress mo. Kulang ka sa diskarte sa pag-aalaga. Ang bawat salita ni Dante ay tila mga karayom na unti-unting tumutusok sa puso ni Liana. Ang pagbaliktad nito sa katotohanan, ang paggamit ng gaslighting para palabasin na siya ang may pagkakamali, ay nagdulot ng isang matinding hapdi na mas masakit pa sa anumang sampal. Sa gitna ng tensyon, marahan ang pagbukas ng pinto mula sa kusina. Lumabas si Yaya Nena, ang matandang katulong na naging saksi sa lahat ng paghihirap ni Liana. May hawak siyang maliit na baso ng tubig para kay Liana. Nang makaalis si Dante para magpalit ng damit, lumapit ang matanda. Dahan-dahang kinuha ni Yaya Nena ang kamay ni Liana. Ang kanyang mga kamay, nakulubot, ngunit puno ng init ay tila nagbigay ng sandaling lakas. May inilagay siyang nakatiklop na papel sa palad ni Liana, mga luma at pinaglumaang pera na halatang matagal nang pinag-ipunan. Ma'am Liana, kunin niyo po ito, bulong ng matanda. Ang mga mata ay puno ng katapatan. Ipon ko po ito sa loob ng 3 taon para sana sa pag-uwi ko sa probinsya. Pero mas kailangan ito ni Migo ngayon. Pakiusap, huwag niyo nang tanggihan. Yaya, hindi ko po ito pwedeng kunin. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Liana. Ma'am, pamilya na po ang turing ko sa inyo. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Pagpapatuloy ng matanda, bago mabilis na bumalik sa kusina nang marinig ang yabag ni Dante na pababa na. Naiwang nakatulala si Liana. Ang kabutihan ng isang katulong ay mas malaki pa kaysa sa pagmamahal ng kanyang sariling asawa. Inilagay niya ang pera sa kanyang bulsa at tumayo upang ayusin ang mga gamit ni Dante. Isang gawain na nakasanayan na niya bilang isang masunuring asawa. Habang inaayos niya ang suit na hinubad ni Dante, naramdaman niya ang isang matigas na papel sa loob ng bulsa. Inilabas niya ito. Isang resibo mula sa isang sikat na botik sa Bonifacio Global City. Ang petsa ay kagabi. Ang oras ay eksaktong kung kailan siya nagsusumamo sa telepono. Ang binili? Isang Hermes Birkin bag na nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 piso. Nanginig ang buong katawan ni Liana. Sa oras na ang kanilang anak ay nag-aagaw buhay dahil sa kakulangan ng gamot, ang kanyang asawa ay masayang namimili ng luho para sa ibang tao. Kasabay nito, biglang umilaw ang telepono ni Dante na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe ang bumandera sa screen mula sa isang pangalang Isla. May kasama itong larawan ni Isla, ang magandang flight attendant na kasama ni Dante sa trabaho. Nakasuot siya ng pulang bestida at suot ang isang mamahaling kwintas habang ang bagong Hermes bag ay nasa tabi niya. Ang mensahe ay nakasulat sa paraang tila isang panunuya. Thanks for last night, Captain. You really know how to make a woman feel special. I hope your boring wife didn't give you a hard time pag-uwi mo. Ang huling bakas ng pagtitimpi ni Liana ay tila isang marupok na sinulid na biglang napatid. Ang bawat piraso ng katotohanan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, lumilikha ng isang larawan ng pagtataksil na higit pa sa kanyang kinatatakutan. Sa kanyang galit, napatakbo siya sa maleta ni Dante na hindi pa ganap na nakasara. Hinatak niya ang zipper nito, ang tunog ng metal na naghihiwalay ay tila sumasalamin sa pagkawasak ng kanilang relasyon. Sa kanyang paghahalungkat, may isang maliit na bagay ang nalaglag mula sa loob ng isang sikretong bulsa ng maleta. Isang maliit na balat ng goma, kulay ginto at pilak, na malinaw na ginamit na. Hindi ito ang tatak na ginagamit nila ni Dante sa mga bihirang pagkakataong magkasama sila. Ito ay isang ebidensya ng isang gabi ng pagnanasa na ginugol ni Dante sa piling ng iba, habang ang kanyang pamilya ay nalulunod sa luha at pangamba.
Napahawak si Liana sa gilid ng maleta upang hindi mabuwal. Ang amoy ng pabango ni Dante, na ngayon ay nahahaluan na ng amoy ng bulaklak na hindi sa kanya, ay tila sumasakal sa kanya. Nakatayo siya doon, hawak ang ebidensya ng kanyang pagkawasak, habang naririnig ang boses ni Dante mula sa banyo na masayang kumakanta. Tila ba walang anumang kasalanang nagawa. Dante, ang bulong ni Liana, ay halos hindi na lumabas sa kanyang mga labi. Isang pangalang dati ay simbolo ng kanyang langit, ngunit ngayon ay naging pangalan ng kanyang impyerno. Paano niya haharapin ang bukas kung ang taong nangako ng proteksyon ang siya palang unang hihila sa kanya patungo sa kamatayan? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubungan ng mansyon ay tila mga mabibigat na martilyo na nagpapayanig sa katahimikan ng gabi. Ang hangin sa labas ay nagngangalit, umiihip ng malakas, at pilit na itinutulak ang mga bintanang salamin, habang ang mga sanga ng puno ay humahampas sa pader na tila mga kamay na naghahanap ng paraan upang makapasok. Sa loob ng silid ni Migo, ang liwanag ay nagmumula lamang sa isang maliit na lampara na aandap-andap. Sumasabay sa bawat pagkidlat na panandali ang nagbibigay ng nakasisilaw na puting liwanag sa paligid. Nakahawak si Liana sa maliit na kamay ng kanyang anak na ngayoy mas malamig pa sa yelo. Ang bawat paghinga ni Migo ay tila isang mabigat na pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, ngunit ang hangin ay hindi sapat. Sa gitna ng dilim, muling naramdaman ni Liana ang panginginig ng bata, isang kumbulsyon na mas matindi kaysa sa nauna. Dali-daling tumakbo si Liana sa silid nila ni Dante upang hanapin ang susi ng sasakyan. Kailangan niyang madala si Migo sa ospital bago pa maging huli ang lahat. Ngunit pagbukas niya ng pinto, tanging ang amoy ng mamahaling pabango at ang bakas ng kawalan ng kanyang asawa ang bumungad sa kanya. Ang cabinet kung saan nakasabit ang susi ay wala ng laman. Isang maikling sulat ang nakapatong sa ibabaw ng lamesa, isinulat sa isang piraso ng papel na may logo ng airline. Going out for a quick meeting with the management. Don't wait for me. I took the SUV. The other car is low on gas anyway. Fix your attitude, Liana. Ang bawat salitang isinulat ni Dante ay tila isang sampal sa gitna ng unos. Alam ni Dante na walang gasolina ang pangalawang sasakyan. Alam niyang may sakit ang anak nila, ngunit mas pinili nitong iwan silang walang magagawa. Ang meeting na sinasabi nito ay tiyak na sa piling lamang ni Isla, habang ang sarili nitong pamilya ay hinahayaang mabulok sa takot. Wala nang oras para magalit. Binuhat ni Liana si Migo. Binalot ito ng makapal na kumot at isang piraso ng plastik na kapote. Ang bigat ng kanyang anak ay hindi niya alintana dahil ang bigat sa kanyang puso ay mas matindi pa. Pagbukas niya ng pinto ng bahay, ang hagupit ng ulan ay agad na dumapo sa kanyang mukha, malakas at masakit sa balat. Ang bawat hakbang niya sa labas ay pakikipagsapalaran sa baha na nagsisimula ng umapaw sa kalsada. Migo, anak, kapit lang. Huwag mong iiwan si Mommy, bulong ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos malunod sa ingay ng hangin. Ang bawat pagtulo ng ulan sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa gitna ng madilim na kalsada ng kanilang subdibisyon, walang kahit isang sasakyang dumadaan. Ang mga ilaw sa paligid ay namatay na dahil sa lakas ng bagyo. Nagpatuloy siya sa paglakad, ang tubig sa kalsada ay abot na hanggang tuhod. Ang bawat hakbang ay tila isang parusa. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa lamig at ang kanyang mga braso ay nangangalay na sa pagbuhat kay Migo. Ngunit hindi siya tumitigil. Ang tanging nagpapatakbo sa kanya ay ang munting tibok ng puso ni Migo na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nakarating siya sa bukana ng subdibisyon, umaasang may taxi o kahit anong sasakyang dadaan. Ngunit ang kalsada ay tila isang malawak at madilim na ilog.
Ang mga poste ng kuryente ay nagsasagawa ng mga kislap ng apoy tuwing tinatamaan ng hangin. Itinaas ni Liana ang kanyang isang kamay, pilit na kumakaway sa kawalan, umaasang may makakita sa kanyang desperasyon. Tulong, tulong. Pakiusap, tulungan niyo ang anak ko. Sigaw niya, ngunit ang kanyang tinig ay tila isang maliit na huni lamang sa gitna ng nagngangalit na kalikasan. Napaluhod si Liana sa gitna ng baha. Ang kanyang katawan ay wala ng lakas. Iniyakap niya ng mahigpit ang anak, pilit na ibinibigay ang init ng sariling katawan upang hindi ito tuluyang mamatay sa lamig. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng kabiguan ay tila isang madilim na kumot na bumabalot sa kanya. Pakiramdam niya ay nabigo siyang. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng kabiguan ay tila isang madilim na kumot na bumabalot sa kanya. Pakiramdam niya ay nabigo siyang maging isang ina na kayang protektahan ang kanyang sariling anak mula sa lupit ng mundo. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumusumbat sa kanyang kahinaan, habang ang baha ay pilit na hinihila ang kanyang mga binti pababa sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa langit. Ang kanyang paningin ay malabo na dahil sa tubig at luha. Wala siyang makitang bituin, wala ring buwan. Tanging ang galit na ulap na ayaw tumigil sa pagbuhos ng galit. Panginoon, huwag si Dimigo. Ako na lang, huwag ang anak ko. Ang hikbi niya ay halos malunod sa bawat pagbugso ng hangin. Sa gitna ng kanyang pagsusumamo, isang pares ng nakasisilaw na puting ilaw ang biglang tumama sa kanyang mga mata. Nagmumula sa kabilang dulo ng kalsada. Ang liwanag ay dahan-dahang lumalapit, pilit na binabasag ang pader ng ulan. Narinig ni Liana ang pag-ikot ng mga gulong sa basang semento, ang marahang pagbagal ng isang sasakyan na pilit nilalabanan ang lalim ng baha. Isang itim at marangyang SUV ang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana sa gilid ng driver ay dahan-dahang bumaba, at ang mainit na liwanag mula sa loob ng sasakyan ay sandaling nagbigay ng kulay sa maputlang mukha ni Liana. Isang lalaki ang mabilis na bumaba. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling Amerikana. Tumakbo ang lalaki patungo sa kanya. Ang bawat hakbang nito sa tubig ay may kasamang pag-aalala na hindi maikakaila. Nang maabot niya si Liana, agad siyang lumuhod sa baha upang alalayan ang mag-ina. Ang kanyang mga kamay ay matatag at mainit, isang malaking kaibahan sa lamig na nararamdaman ni Liana. Liana? Liana, ikaw ba yan? Ang boses ng lalaki ay malalim, baritono, at puno ng pagkagulat na may halong sakit. Inangat ni Liana ang kanyang mukha, pilit na tinititigan ng lalaki sa gitna ng madilim na gabi. Ang mga matang iyon, ang mga matang puno ng talino, at malasakit na huli niyang nakita noong sila ay mga estudyante pa lamang sa flight school. Isang alaala mula sa panahon bago pa man niya isuko ang lahat para kay Dante. Joaquin, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Liana bago tuluyang manghina ang kanyang katawan. Hindi na nagatubili si Joaquin. Binuhat niya si Liana at ang bata ng sabay. Ang kanyang lakas ay tila isang kuta na nagbibigay ng proteksyon laban sa bagyo. Isinakay niya sila sa loob ng sasakyan kung saan ang init ng heater ay agad na bumalot sa kanilang naninigas na mga kalamnan. Habang mabilis na pinapatakbo ni Joaquin ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital, tiningnan ni Liana ang lalaking nasa kanyang tabi. Si Joaquin, ang taong dati ay lihim na nagmamahal sa kanya. Ang taong binaliwala niya para sa isang perpektong buhay kasama si Dante. Bakit sa lahat ng tao, ang lalaking ito pa ang nakakita sa kanyang pinakamababang sandali? Nakahiga si Liana sa upuan ng sasakyan. Yakap-yakap ang anak na unti-unti nang kumakalma ang paghinga dahil sa init. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalsada na kanilang nilalakbay. Ang bagyo ay hindi pa tapos, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Liana
na hindi na siya lumalaban ng mag-isa. Ngunit habang tinititigan niya ang profile ni Joaquin, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Ito na nga ba ang simula ng kanyang paglaya? O isa lamang itong panibagong kabanata ng sakit na kailangan niyang harapin? At higit sa lahat, ano ang gagawin ni Dante kapag nalaman niyang ang taong pinakakinasusuklaman nito ang siyang nagligtas sa kanyang pamilya? Ang bawat hakbang sa loob ng koridor ng ospital ay tila isang paglalakbay sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang amoy ng antiseptic at ang nakasisilaw na puting ilaw sa kisame ay nagbibigay ng isang malamig at malinis na pakiramdam. Ngunit ang puso ni Liana ay nananatiling balisa. Sa kanyang tabi, mabilis at matatag ang mga hakbang ni Joaquin habang kausap ang mga nurse at doktor. Sa loob lamang ng ilang minuto, nailipat na si Migo sa isang pribadong silid at nasimulan na ang mga kinakailangang pagsusuri. Nakatayo si Liana sa gilid ng kama ng kanyang anak. Pinagmamasdan ang munti nitong mukha na ngayon ay may nakakabit ng oxygen mask. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Migo ay tila isang marupok na himala. Pakiramdam ni Liana ay isa siyang basang sisiw. Marumi, basang-basa ang buhok, at suot ang isang lumang t-shirt na punit-punit. Ang kanyang hitsura ay malayo sa imahe ng isang captain's wife na kinikilala ng lipunan. Liana, uminom ka muna ng tubig. Ang malambot na boses ni Joaquin ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Inabot nito ang isang botelya ng tubig at isang malinis na puting tuwalya. Nahihiyang tumingin si Liana sa lalaki. Si Joaquin, na ngayon ay isa ng tanyag na abogado, ay mukhang napakadesente sa kanyang basang-basa na suit. Hindi siya nagbago. Ang mga matang yon ay puno pa rin ng respeto at hindi ng awa. Isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Liana mula kay Dante. I'm sorry, Joaquin, I look like a mess. Nakakahiya na ganito pa ang pagkikita natin after so many years. Bulong ni Liana, pilit na inaayos ang kanyang gusot-gusot na buhok. Tumitig si Joaquin sa kanya. Ang kanyang tingin ay tila naglalakbay sa nakaraan. Don't say that. You're a mother fighting for her son. Walang nakakahiya doon. Actually, you look brave. Marahan siyang kumuha ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Liana. Ang iyong mga pakpak ay nariyan pa rin, Liana. Baka nakalimutan mo lang kung paano lumipad. Pero hindi ibig sabihin ay wala na ang mga ito. Ang mga salitang yon ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang naglaho nang marinig ang mabilis at mabibigat na yabag ng mga sapatos mula sa labas ng silid. Ang pagbukas ng pinto ay may kasamang malakas na puwersa, tila ba may baha ng galit na pumasok sa loob. Si Dante. Pumasok siya na tila ba siya ang biktima. Maayos pa rin ang buhok at amoy mamahaling pabango na may halong alak. Sa likod niya ay ang kanyang ina, si Doña Aurora, na may seryoso at mapanghusgang tingin. Liana, what is the meaning of this? Ang boses ni Dante ay puno ng awtoridad at galit. Hindi man lang niya tiningnan ang anak na nakahiga sa kama. Bakit dinala mo si Migo sa pinakamahal na ospital? And who is this man? Bakit kasama mo ang lalaking yan sa ganitong oras? Dante, Migo was dying. Wala akong choice. Ang sagot ni Liana, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkamuhi. At si Joaquin ang tumulong sa amin nang wala ka. Where were you, Dante? I called you 100 times. Tiningnan ni Dante si Joaquin nang may matinding pagkasuklam. Kilala niya si Joaquin, ang dating karibal niya sa eskwelahan, ang lalaking palaging mas matalino sa kanya. Oh, so si Joaquin pala to? Ang dakilang superhero ng asawa ko? Get out. I can take care of my family. Family? You call this taking care of your family, Captain? Ang boses ni Joaquin ay nananatiling kalmado, ngunit may talim ng isang punyal.
I found your wife and son drowning in the rain while you were... Where exactly? Drinking? Lalong nagngalit ang mukha ni Dante. Akma sana niyang susugurin si Joaquin nang pumasok ang doktor sa silid. Hawak ang ilang mga papel. Captain, Mrs. Liana, kailangan nating mag-usap, urgente. Tumahimik ang lahat. Ang bawat tibok ng puso ni Liana ay tila isang mabilis na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Inilahad ng doktor ang kalagayan ni Migo. Ang kanyang puso ay hindi na kaya ang stress ng mga nakaraang atake. He needs immediate surgery in 48 hours. Ang butas sa puso niya ay kailangang maisara bago pa maging huli ang lahat. Paliwanag ng doktor, ang mukha ay seryoso. The total cost for the operation, the specialists, and the post-op care will be around 2 million pesos. We need a down payment of 50% to proceed. Parang gumuho ang mundo ni Liana. 2 milyong piso, isang halagang alam niyang mayroon sila dahil nakita niya ang mga bank statement at ang resibo ng bag na binili ni Dante para kay Isla. Tumingin si Liana kay Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Dante, pakiusap. This is for Migo. Ang pera sa account mo, yung savings natin, we can use that. Please sign the papers. Ngunit sa halip na pag-aalala, ang mukha ni Dante ay naging bato. Ang kanyang mga mata ay naging malamig. Mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo. Tumingin siya sa kanyang ina, kay Doña Aurora, na nananatiling tahimik sa gilid bago muling tumingin kay Liana. 2 million pos? Are you crazy, Liana? Ang boses ni Dante ay mahina, ngunit puno ng lason. Hindi tayo nagtatapon ng pera sa mga bagay na wala namang kasiguraduhan. Baka pakitang tao lang ang sakit na, yan para makahingi ka ng pera para sa lalaking to. Dante, anak mo yan! How can you say that? Ang sigaw ni Liana, ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding sakit ng pagtataksil. Tumingin si Dante sa doktor. Pagkatapos ay kay Liana nang may mapang-uyam na ngiti. Hayaan mo siyang gumaling ng kusa. Sabi mo nga, malakas ang bata. Wala tayong pera para sa ganyang kamahal na operasyon. We're not paying. Tinalikuran ni Dante ang kama ng kanyang anak at naglakad patungo sa pinto. Tila ba wala siyang iniwang pamilyang nagdurusa. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang pako na itinutusok sa krus na pasan ni Liana. Naiwang nakatayo si Liana sa gitna ng silid. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng nagdilim. Ang kanyang asawa, ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin habang buhay, ay mas pinili ang kanyang pera kaysa sa buhay ng kanilang sariling anak. Lumingon si Liana kay Joaquin na ngayoy nakatingin sa kanya ng may matinding galit para sa ginawa ni Dante at awa para sa kanya. Joaquin, ang tanging naisambit ni Liana bago siya mapaupo sa sahig, ang kanyang mga braso ay nakayakap sa kanyang sarili habang ang kanyang puso ay unti-unti nang nawawasak sa bawat segundo ng katahimikan. Ang bawat segundo sa loob ng silid ng ospital ay tila isang mabagal na pagtulo ng lason sa puso ni Liana. Nakatitig siya sa puting papel na hawak niya. Ang medical estimate para sa operasyon ni Migo, 2 milyong piso. Isang halagang para sa iba ay katumbas ng isang marangyang buhay, ngunit para sa kanya, ito ang tanging tulay patungo sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng silid ay binabasag lamang ng mahina at regular na paghinga ni Migo, na tila isang marupok na himig sa gitna ng nagbabadyang unos. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ng Maynila ay kumukutitap, tila mga libu-libong bituin na nangungutya sa kanyang kadiliman. Kinuha ni Liana ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang iniisip kung sino pa ang maaari niyang hinga ng tulong. Hindi siya maaaring umasa kay Dante. Ang lalaking iyon ay naging isang estranghero na may pusong bato. Habang naghahanap ng lakas ng loob, hindi sinasadyang napindot niya ang icon ng social media.
Ang unang bumandera sa kanyang newsfeed ay isang post na tila isang kidlat na tumama sa kanyang paningin, isang larawan mula sa account ni Isla. Ang larawan ay kuha sa isang napakagandang rooftop restaurant kung saan ang tanawin ng lungsod ay abot kamay. Nakasuot si Isla ng isang pulang bestida na tila nag-aapoy sa ganda at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kwintas na may pendant na diamante. Ang caption ay maikling ngunit sapat na para durugin ang natitirang piraso ng puso ni Liana. A night to remember with my pilot. He said I deserve the best because I'm his only sky. Kilig much. #gift from my love. #luxury life. Naramdaman ni Liana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa bawat sulok ng larawan. Bilang isang dating piloto, ang kanyang mga mata ay sanay sa paghahanap ng maliliit na detalye sa gitna ng malawak na kalawakan. At doon, sa refleksyon ng baso ng alak na nasa harap ni Isla, nakita niya ang lahat. Ang refleksyon ng lalaking kumuha ng larawan ay malinaw na parang kristal. Ang pamilyar na ayos ng buhok, ang partikular na kurba ng panga, at ang gintong relos na suot nito sa kaliwang pulso. Ang relos na siya mismo ang bumili para kay Dante noong kanilang ika-5 anibersaryo. Hindi lamang iyon. Sa gilid ng lamesa ay naroon ang isang paper bag mula sa isang kilalang luxury brand, ang tatak na tumutugma sa resibong nakita niya sa bulsa ni Dante kanina. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa kanyang dibdib. Tila ba may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang balat. Ang halaga ng kwintas na yon, ang presyo ng hapunang yon, at ang halaga ng bag na iyon. Kung pagsasamahin, ito ang eksaktong halaga na kailangan para sa operasyon ni Migo. Ang pera na dapat ay pambili ng buhay ng kanyang anak ay ginamit ni Dante para bumili ng panandaliang kaligayahan sa piling ng iba. Nabitawan ni Liana ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay tila isang malupit na biro. Ang bawat I love you ni Dante ay tila isang laso na dahan-dahang pumatay sa kanyang tiwala. Tumayo si Liana at dahan-dahang naglakad patungo sa banyo ng ospital. Hinarap niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay mapula, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga balikat ay tila pasa ng buong daigdig. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang bagay na nagbago. Ang apoy ng pighati ay unti-unting naging apoy ng paninindigan. Kinuha niya ang kanyang bag, inilabas ang isang maliit na lipstick na kulay matingkad na pula. Isang kulay na matagal na niyang hindi isinusuot dahil sinabi ni Dante na mukha siyang matapang dito. Sa harap ng salamin, marahan niyang ipinahid ang kulay sa kanyang mga labi. Ang bawat hagod ay tila isang panunumpa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha ng walang pag-aalinlangan. Hindi na siya ang Liana na nakakakulong sa longbang ni Dante. Lumabas siya ng banyo ng may ibang aura. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat. Ang mga ito ay may layunin. Lumapit siya sa natutulog na si Migo at hinaplos ang noo nito. Anak, hindi ka pababayaan ni Mami. Ibabalik ko ang langit natin. Bulong niya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay ang boses ng isang kapitan na handang harapin ang pinakamalakas na bagyo. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni Joaquin. Ang bawat pag-ring ay tila isang countdown patungo sa kanyang bagong simula. Nang sumagot si Joaquin, ang unang pangungusap ni Liana ay maikli, direkta, at puno ng pait na naging lakas. Joaquin, kailangan ko ang tulong mo, ang sabi ni Liana habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang madilim na langit ay nagsisimula nang magkaroon ng bahagyang liwanag. Ayaw kong makipag-ayos, ayaw ko nang umiyak. Gusto ko siyang mawalan ng lahat, gaya ng ginawa niya sa amin ng anak ko. Sabihin mo sa akin paano ko siya mapapabagsak. Ang katahimikan sa kabilang linya ay panandalian lamang,
bago sumagot si Joaquin sa isang boses na puno ng suporta at determinasyon. Hinihintay ko lang ang tawag na, "Yan, Liana. Handa na ang lahat. Sabihin mo lang kung kailan natin sisimulan ang paglipad." Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Liana ay tuluyan ng naglaho. Ang konsuto sa loob ng isang ina ay tuluyan ng nagising. Hindi niya alam kung gaano kahirap ang laban na ito o kung gaano karaming dumi ang kailangan niyang harapin. Ngunit isa lang ang sigurado. Hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ni Dante ang karma na nararapat sa kanya. Ngunit habang nagpaplano sila ni Joaquin, isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa labas ng silid ni Migo. Isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa maliit na salamin ng pinto. Mga matang puno ng kaba at lihim na hindi pa niya natutuklasan. Sino ang nakikinig? At ano ang gagawin nila sa impormasyong ito bago pa man makagawa ng unang hakbang si Liana? Bumalik si Liana sa kanilang mansyon sa gitna ng nag-aagaw na liwanag at dilim ng madaling araw. Ang bawat hakbang niya sa malawak na pasilyo ay tila isang paglakad sa loob ng isang mamahaling libingan. Ang bango ng mga sariwang bulaklak sa florera ay tila amoy ng kamatayan para sa kanya dahil alam niyang ang bawat karangyaan sa loob ng bahay na ito ay nabili sa pamamagitan ng pagtataksil at kasinungalingan. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Aurora sa kanyang paboritong upuan. May hawak na tasa ng tsa na tila ba walang anumang nangyari. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay parang pader na bato. Walang emosyon, walang bakas ng awa para sa kanyang sariling apo na naghihingalo sa ospital. "Late ka na namang umuwi, Liana." Ang boses ni Doña Aurora ay malamig at puno ng paghatol. Isang asawa ay dapat laging nasa loob ng bahay para pagsilbihan ng kanyang pamilya, hindi yung kung saan-saan naglalagi kasama ang kung sino-sinong lalaki. Tumigil si Liana sa harap ng kanyang biyenan. Dati-rati, ang bawat salita ni Doña Aurora ay tila isang utos na agad niyang sinusunod ng may takot at respeto. Ngunit ngayon, ang bawat pangungusap nito ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. "Migo is in the hospital, ma. At alam niyo yan?" Ang boses ni Liana ay mababa, ngunit may talim na hindi pa narinig ni Doña Aurora kailanman. "But instead of being a grandmother, you're here. Judging me? Bakit hindi niyo tanungin ang anak niyo kung nasaan siya kagabi habang ang apo niyo ay hindi makahinga? Don't you dare raise your voice at me, Liana." Ang sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang tasa, ay marahang nailapag sa lamesa. Lumikha ito ng isang maliit na alon sa loob ng tsaa. "Dante is working. He's providing for this family. At ikaw? Anong ginagawa mo kundi ang ubusin ang pera niya?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liana. Kinuha niya ang kanyang handbag at inilabas ang mga kopya ng larawan ni Isla at Dante, pati na rin ang medical estimate ni Migo. Isinabog niya ang mga ito sa ibabaw ng lamesang nara sa harap ni Doña Aurora. Ang mga larawan ay nagkalat, tila mga duming sumisira sa kalinisan ng sala. "Providing? Really, ma?" Ituro ni Liana ang larawan ng kwintas na suot ni Isla. "Tingnan niyo ang diamanteng yan. Ang halaga niyan ay sapat na para sa operasyon ni Migo. Pero mas pinili ni Dante na ibigay yan sa kabit niya kaysa iligtas ang buhay ng anak niya. Look at them, ma. Look at your perfect son." Siningkitan ni Doña Aurora ang kanyang mga mata. Tiningnan ang mga ebidensya ng may panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang petsa, nakita niya ang refleksyon ni Dante sa baso ni Isla. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay unti-unting napalitan ng isang ekspresyong tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang sariling nakaraan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa larawan ng pagtataksil ng kanyang anak. "Ma, alam kong alam niyo ang pakiramdam nito." Ang boses ni Liana
ay biglang lumambot, puno ng pait at pag-unawa. Narinig ko ang mga kwento tungkol sa ama ni Dante. Alam ko kung paano niya kayo itrato noon. Gusto niyo bang maulit ang kasaysayan? Gusto niyo bang mamatay ang apo niyo dahil lang sa kamandag ng sarili niyang ama? Napatingin si Doña Aurora kay Liana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Ang matapang na anyo ng isang matandang donya ay unti-unting naglaho. Inilalantad ang isang sugatang babae na matagal na niyang itinago sa likod ng mga alahas at pangalan. Dante, he's just like his father. Bulong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Akala ko, kapag itinago ko ang lahat, kapag pinalaki ko siyang puno ng yaman, hindi siya magiging ganon. But I was wrong. I raised a monster. Lumapit si Doña Aurora kay Liana at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako. Hindi ko hahayaang mawala si Migo. Siya na lang ang natitirang kabutihan sa pamilyang ito. Kung hahayaan nating manalo si Dante, wala nang matitira sa atin. Dinala ni Doña Aurora si Liana sa loob ng kanyang silid-aklatan. Isang lugar kung saan kahit si Dante ay hindi pinapayagang pumasok. Lumapit siya sa isang malaking painting ng kanilang pamilya at marahan itong inilipat. Sa likod nito ay isang lihim na vault. Ang pintuan ay gawa sa mabigat na bakal. Mula sa kanyang leeg, kinuha ni Doña Aurora ang isang maliit na gintong susi na nakasabit sa kanyang kwintas. Ang marahang pag-ikot ng kandado ay tila isang musika ng pag-asa sa pandinig ni Liana. Pagbukas ng pinto, nakita ni Liana ang mga dokumentong nakatago sa loob, mga papeles na may kinalaman sa tunay na kayamanan ng pamilya at ang mga ilegal na transaksyon na sinimulan pa ng ama ni Dante at ipinagpapatuloy nito ngayon. Dante thinks he owns everything. Pero ang totoo, ang lahat ng ito ay nasa pangalan ko pa rin. Ang sabi ni Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong determinasyon. Ito ang mga dokumentong makakapagpabagsak sa kanya. Ito ang magiging kapalit ng buhay ni Migo. Inabot ni Doña Aurora ang isang makapal na envelope kay Liana. Take this. Ibigay mo ito sa kaibigan mong abogado. Sabihin mo sa kanya, ang lahat ng ebidensya ng money laundering at smuggling ni Dante ay narito. Ngunit mag-ingat ka, Liana. Si Dante ay hindi basta-basta susuko. Kapag naramdaman niyang nasusukol na siya, mas magiging mapanganib siya. Nayakap ni Liana ang kanyang biyenan. Isang yakap na puno ng pasasalamat at pagkilala. Sa unang pagkakataon, hindi sila magkaaway. Sila ay dalawang babaeng pinag-isa ng parehong sakit at parehong layunin, ang hustisya at ang kaligtasan ng isang bata. Salamat, Ma. Hinding-hindi ko po ito makakalimutan. Ang bulong ni Liana. Ngunit habang papasara ang pinto ng vault, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang gamit mula sa labas ng silid ang kanilang narinig. Agad silang nagkatinginan. May nakikinig ba sa kanila? Mabilis na binuksan ni Liana ang pinto, ngunit ang pasilyo ay wala ng tao. Tanging ang dulo ng isang itim na uniforme ang mabilis na naglaho sa kanto ng hagdanan. Sino ang nakakita sa kanila? At may oras pa ba silang kumilos bago pa malaman ni Dante ang tungkol sa alyansang ito? Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging mas mabigat, puno ng hindi masabing panganib na nagmumula sa bawat sulok. Napansin ni Dante ang pagbabago kay Liana. Ang dati laging nakayukong asawa ay ngayon may kakaibang kinang sa mga mata. Isang katahimikang hindi niya kayang basahin. Para sa isang lalaking sanay na may ganap na kontrol, ang katahimikang ito ay isang banta. Isang hapon, habang nag-aayos si Liana ng mga gamit ni Migo na dadalhin sa ospital, pumasok si Dante sa silid. Hindi siya sumisigaw. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may talim ng panlilinlang. Liana, sweetheart, kailangan nating mag-usap, ang sabi ni Dante habang dahan-dahang lumalapit.
I've been watching you lately. You look so tired, so stressed. I'm really worried about your mental state. Baka hindi mo na alam ang ginagawa mo. Hindi tumingin si Liana sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagtitiklop ng mga damit. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang marahang pagdaiti ng kanyang daliri sa gilid ng isang maliit na recording device. Isang marahang pagpindot ang kanyang ginawa upang simulan ang pagkuha ng bawat salitang lalabas sa bibig ng kanyang asawa. I brought someone to help you. Pagpapatuloy ni Dante. Isang kaibigan, si Dr. Valdez. He is a specialist. Gusto lang niyang makausap ka para gumaan ang pakiramdam mo. Pumasok ang isang lalaking may salamin, may hawak na notebook at may ngiting tila ba nakaplano na. Alam ni Liana ang laro nila. Ito ang plano ni Isla, ang palabasin siyang baliw, isang inang may sakit sa isip, upang legal na maalis sa kanya ang karapatan kay Migo at makuha ni Dante ang lahat ng ari-arian ng walang hadlang. Naupo sila sa sala. Ang bawat tanong ni Dr. Valdez ay tila isang patibong. Mrs. Liana, totoo bang nakakakita ka ng mga bagay na wala naman? Dante tells me, you've been acting erratic. Sinasabi mo raw na pinapatay niya ang anak niyo. Don't you think that's a bit delusional? Naramdaman ni Liana ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, ang kagustuhang sumigaw, at isampal sa kanila ang katotohanan. Ngunit naalala niya ang turo ni Joaquin, maging isang gray rock, isang tangdasam, walang emosyon, walang reaksyon, hindi natitinag. I am perfectly fine, doctor. Ang sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay patag, walang tono. Tila ba nagbabasa lamang ng isang ulat ng panahon. Ang tanging inaalala ko ay ang kalusugan ng anak ko. Hindi ba't normal lang sa isang ina ang mag-alala? But your husband says you're obsessed. Hirit ni Dr. Valdez habang mabilis na nagsusulat sa kanyang notebook. He's worried you might hurt yourself or Migo. Maybe you need some rest in a professional facility. Just for a few months. Tiningnan ni Liana si Dante. Ang kanyang asawa ay nakayuko. Kunwari nagpapahid ng peking luha sa kanyang mga mata. It breaks my heart, Liana. Pero kailangan nating gawin to for your own good. I can't let you stay here if you're a danger to our family. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang laso na dahan-dahang bumabalot sa kanya. Ito ang rurok ng gaslighting, ang sadyang pagpapaikot sa isipan ng biktima hanggang sa pagdudahan nito ang sariling katotohanan. Ngunit sa halip na mawalan ng bait, lalong naging malinaw ang lahat kay Liana. Nakita niya ang bawat galaw ng mga labi ni Dante, ang bawat pekeng buntong hininga. If that's what you think is best, Dante, ang tanging sagot ni Liana habang dahan-dahang tumatayo. Excuse me, kailangan ko nang bumalik kay Migo. Iniwan niya silang dalawa sa sala. Pagdating sa kanyang silid, agad niyang inilabas ang recorder. Ang bawat salita ng pakikipagsabwatan ni Dante at ng doktor ay malinaw na naitala. Isang mahalagang piraso ng ebidensya para kay Joaquin. Ngunit ang panandaliang tagumpay ni Liana ay nauwi sa isang matinding panganib. Pagpasok niya sa kanyang silid, nakita niyang nakabukas ang drawer ng kanyang nightstand. Ang mga unan ay nagulo. Ang mga gamit ay nagkalat sa sahig. Biglang pumasok si Dante. Ang kanyang muka ay hindi na puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lukot na papel. Ang mga dokumento ng lihon na lihim na inihanda ni Liana at Joaquin. Ano to, Liana? Ang sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong silid. Lihon, you're planning to leave me after everything I've done for you? Nilapitan siya ni Dante. Hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso hanggang sa madama ni Liana ang sakit na tila ba madudurog ang kanyang buto. Akala mo ba makakaalis ka? Akala mo ba papayagan kitang sirain ang pangalan ko? Hinding-hindi mo na makikita si Migo. I'll make sure you rot in an asylum bago mo makuha ang kahit isang sentimo sa akin. Itinulak ni Dante si Liana sa kama.
Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na sumasakal sa bawat pagkakataon ng paglaya. You want a fight? I'll give you a fight you'll never forget. Lumabas si Dante at nilock ang pinto mula sa labas. Narinig ni Liana ang pag-ikot ng susi, isang tunog na tila naghihiwalay sa kanya mula sa mundo. Nakulong siya sa sarili niyang bahay. Wala siyang telepono, wala siyang paraan para makontak si Joaquin at ang kanyang anak ay nasa ospital, mag-isa at walang kalaban-laban. Napaiyak si Liana sa gitna ng dilim. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at galit. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Ang susi na ibinigay ni Doña Aurora. May isang pagkakataon pa siya, isang huling ala na hindi alam ni Dante. Ngunit sapat ba ang bilis niya bago bumalik si Dante para tapusin ang lahat? Ang bawat minuto sa loob ng nakasarang silid ay tila isang dambuhalang pabigat sa dibdib ni Liana. Ang katahimikan ay nakabibingi, maliban na lamang sa mahina at mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol sa gitna ng digmaan. Nakatitig siya sa nakakandadong pinto, nararamdaman ang lamig ng gintong susi na ibinigay ni Doña Aurora na nakatago sa loob ng kanyang palad. Alam ni Liana na hindi siya pwedeng manatiling nakakulong. Sa bawat segundong lumilipas, mas lumalapit ang panganib kay Migo. Ngunit bago siya lumabas, kailangan niya ang huling alas, ang mga ebidensyang magpapabagsak kay Dante ng tuluyan. Isang marahang pag-ikot ng hawakan ng pinto mula sa labas ang nagpasinghap kay Liana. Agad niyang itinago ang susi sa ilalim ng kanyang damit. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at pumasok si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag. Umalis na si Dante. Bulong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kasama niya si Isla. Mukhang may pupuntahan silang party sa BGC. Ito na ang pagkakataon mo, Liana. Magmadali ka. Hindi na nag-atubili si Liana. Lumabas sila ng silid at tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa silid-aklatan. Ang bawat yabag ng kanilang mga paa sa makintab na sahig ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Pagpasok nila sa loob, agad na nilapitan ni Doña Aurora ang malaking painting at inilipat ito upang ilantad ang vault. Inabot ni Liana ang gintong susi at dahan-dahang ipinasok ito sa maliit na butas ng bakal. Ang marahang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng vault ay nagdulot ng isang mahinang tunog ng bakal na naghihiwalay. Isang tunog na para kay Liana ay tunog ng kalayaan. Bumukas ang mabigat na pinto ng vault. Sa loob, nakasalansan ang mga bundles ng dolyar, mga mamahaling alahas at ang mga dokumentong matagal nang itinatago ni Dante. Ngunit hindi ang pera ang habol ni Liana. Hinanap niya ang isang itim na folder na may logo ng airline. Nang buksan niya ang folder, tumambad sa kanya ang mga bank statement mula sa labas ng bansa, mga account na nasa pangalan ni Dante at Isla. Naroon din ang mga listahan ng mga mamahaling relo, bag at alahas na ipinuslit ni Dante sa bawat flight niya, gamit ang kanyang awtoridad bilang captain upang makaiwas sa buwis at inspeksyon. My God, Dante! Bulong ni Liana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga halaga. Milyon-milyon, habang ang anak natin ay nagmamakaawa para sa bawat butil ng gamot. Isang partikular na dokumento ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang insurance policy para kay Migo. Ngunit nang basahin niya ang detalye, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang beneficiary ng insurance ay hindi si Liana, kundi si Isla. At ang halaga ng makukuha ni Isla kapag may nangyaring masama kay Migo ay sapat na para mamuhay sila sa luho habang buhay. Matingnan niyo to. Ipakita ni Liana ang dokumento kay Doña Aurora. Hindi lang niya pinababayaan si Migo. Gusto niyang mawala ang bata para makuha nila ang pera ng insurance. Ganon sila kadebuelta.
Napaatras si Doña Aurora. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. My own son is a murderer in disguise. Agad na kinuha ni Liana ang kanyang telepono at mabilis na kinuhaan ng litrato ang bawat pahina ng mga dokumento. Ipinadala niya ang mga ito sa email ni Joaquin. Ang bawat pag-load ng attachment ay tila isang hakbang palayo sa impyernong ito. I got it, Joaquin. Everything is here. Bulong ni Liana sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamadali, isang tunog ng pagpreno ng sasakyan mula sa labas ng mansyon ang bumasag sa katahimikan. Ang maliwanag na ilaw ng sasakyan ay tumagos sa bintana ng silid-aklatan. Nagpapakita ng anino ng isang pamilyar na SUV. Nandito na sila. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng sindak. Bakit bumalik sila ng maaga? Magtago ka, Liana. Ngayon na. Mabilis na isinara ni Liana ang vault at ibinalik ang painting sa dati nitong posisyon. Ngunit wala na siyang oras para makalabas ng silid. Narinig na niya ang malakas na pagbukas ng pinto sa ibaba. At ang boses ni Dante na puno ng galit. Tila ba may nakalimutan siyang mahalagang bagay. Isla, I'm telling you, I left the flash drive here. Kailangan nating yun para sa transfer bukas. Ang sigaw ni Dante habang paakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ni Dante sa hagdanan ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Liana. Nakatayo siya sa likod ng isang malaking kurtina sa sulok ng silid-aklatan. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Pinipilit na huwag gumawa ng anumang tunog. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Dante. Kasunod si Isla na nakasuot pa rin ng kanyang party dress. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay agad na bumalot sa silid. Lumapit si Dante sa kanyang lamesa. Hinahanap ang flash drive. Ngunit bigla siyang tumigil. Tumingin si Dante sa painting. Tiningnan niya ang sahig kung saan may isang maliit na bakas ng basang sapatos. Bakas ng sapatos ni Liana mula sa kanyang pagtakas kanina sa ulan. Dahan-dahang lumakad si Dante patungo sa vault. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng bakal. May pumasok dito. Ang bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng panganib. Somebody touched my things. Inilabas ni Dante ang kanyang baril mula sa drawer ng lamesa. Ang tunog ng pagkasa ng armas ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Liana, alam kong nandito ka. Lumabas ka na bago ko pasunugin ang buong kwartong to. Nanginginig si Liana sa likod ng kurtina. Hawak-hawak niya ang kanyang telepono, ang tanging sandata niya laban sa kadilimang ito. Nakita niya ang anino ni Dante na papalapit sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Isang malakas na paghawi ng kurtina ang ginawa ni Dante. Ngunit sa halip na si Liana ang makita niya, ang tumambad sa kanya ay si Doña Aurora na nakatayo ng matuwid at may hawak na isang libro. Anong ginagawa mo, Dante? At bakit may hawak kang baril sa harap ng nanay mo? Ang tanong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ma, anong ginagawa niyo rito sa dilim? Tanong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay naghahanap pa rin sa paligid. Hindi ako makatulog dahil sa ingay niyo at gusto ko lang kumuha ng babasahin, sagot ng matanda. Umalis na kayo at itago mo yung baril mo. Nakakahiya sa mga katulong. Tiningnan ni Dante ang kanyang ina nang may pagdududa, ngunit dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Fine, but I'm watching this house, Ma. Walang makakalabas o makakapasok dito nang hindi ko alam. Lumabas sina Dante at Isla sa silid. Ngunit bago tuluyang sumara ang pinto, lumingon si Dante at tinitigan ang sahig malapit sa vault. Isang maliit na bagay ang kumislap sa ilalim ng lamesa, ang gintong susi na aksidenteng nalaglag ni Liana sa kanyang pagmamadali. Nanlaki ang mga mata ni Liana mula sa kanyang pinagtataguan sa ilalim ng lamesa. Nakita ni Dante ang susi. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagkaroon ng isang nakakatakot na ngiti. So,
The game has officially started, Liana. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay pumasok sa bintana ng silid ni Liana, ngunit hindi nito dala ang init ng pag-asa. Sa halip, ang liwanag ay tila naglalantad sa bawat lamat ng kanyang pagkawasak. Nakaupo si Liana sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Habang hinihintay ang pagbukas ng pinto, alam niyang sa bawat pag-ikot ng orasan, mas lumalapit ang paghaharap nila ni Dante. Narinig niya ang marahang pagpihit ng kandado mula sa labas. Pumasok si Dante. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at may kasamang yabag na tila isang nagtatagumpay na mga ngaso. Sa kanyang pagitan ng dalawang daliri, pinaglalaruan niya ang gintong susi na nalaglag ni Liana kagabi. Ang bawat pagtama ng bakal sa kanyang palad ay lumilikha ng isang mahinang tunog na tila isang paalala ng pagkakamali ni Liana. "Looking for this, sweetheart?" Ang boses ni Dante ay malambot, ngunit puno ng panganib. Lumapit siya at inilapag ang susi sa ibabaw ng nightstand, sa tapat mismo ng mukha ni Liana. "Hindi ko akalain na aabot ka sa pag-akyat sa library ko. What were you looking for? Ang ebidensya ng smuggling ko? O baka naman gusto mo lang talagang mamatay ng maaga?" Huminga ng malalim si Liana. Ito na ang sandali na kailangan niyang isuot. Ang pinakamahirap na unipormeng kailangan niyang isuot. Ang uniporme ng isang talunang asawa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Dante. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinuno ng mga pekeng luha at desperasyon. Ang bawat pagyuko niya ay tila isang pagsuko ng kanyang dangal. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo ng kanyang plano. "Dante, pakiusap." "I'm sorry." Ang hikbi ni Liana ay tila totoo. Puno ng pait na matagal na niyang iniipon. "Nagawa ko lang yun dahil natatakot ako. Natatakot ako para kay Migo. Akala ko, kapag nalaman ko ang mga sikreto mo, matutulungan ko ang anak natin. I was desperate, Dante. Patawarin mo ako." Tinitigan siya ni Dante ng matagal. Hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan sa kanyang mukha. Ngunit si Liana ay isang mahusay na piloto. Sanay siyang magpanatili ng kalmado sa gitna ng turbulensya. Nakita ni Dante ang pagiyak ng kanyang asawa, ang panginginig ng mga balikat nito, at ang kanyang ego ay muling nabuhay. Ang makita ang matapang na si Liana na nakaluhod sa kanyang paanan ay ang rurok ng kanyang kapangyarihan. "Good, alam mo na pala ang lugar mo ngayon," sabi ni Dante habang hinahaplos ang buhok ni Liana. Isang haplos na mas malapit sa pagmamaltrato kaysa sa pagmamahal. "You want to save Migo? Fine, pirmahan mo tong mga papers na ito. It's a full transfer of all your remaining inherited properties to my name. Gawin mo to at babayaran ko ang operasyon ng anak mo bukas." Inilapag ni Dante ang isang makapal na dokumento sa harap niya. Alam ni Liana, sa tulong ni Joaquin, na ang mga dokumentong ito ay walang bisa dahil sa mga ilegal na probisyon na nakatago sa loob. Ngunit kailangan niyang magpanggap na ito na ang kanyang huling baraha. Kinuha ni Liana ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inilalagay ang kanyang pirma sa bawat pahina. Ang bawat hagod ng tinta ay tila isang panunuya sa kasakiman ni Dante. "There, it's done," bulong ni Liana habang dahan-dahang tumatayo. "Ngayon, tuparin mo ang pangako mo. Save our son." Ngumiti si Dante. Isang ngangiting tila ba nakuha na niya ang buong mundo. "Of course. Isang captain ang kausap mo, Liana. I always keep my word. And since you're being such a good wife now, I have a surprise for you. Bukas ang Golden Wings Gala ng airline. It's the most prestigious event of the year, and I'm receiving the Pilot of the Year award. I want you there, by my side. Kailangan makita ng lahat na tayo pa rin ang perfect family ng aviation industry." Naramdaman ni Liana ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang makasama si Dante sa harap ng maraming tao, ang magpanggap
na masaya habang ang kanyang anak ay nakikipaglaban sa kamatayan ay isang parusa. Ngunit alam niyang ito na ang pagkakataong hinihintay ni Joaquin. Ito ang entablado kung saan nila wawakasan ang lahat. I'll be there, Dante. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, ang sagot ni Liana. Habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa, lumabas si Dante sa silid. Bit-bit ang mga pirmadong dokumento. Punong-puno ng kumpiyansa. Agad na pumasok si Ahila, na kanina pa nakikinig sa labas. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk robe at may hawak na baso ng juice. Tiningnan niya si Liana ng may matinding pang-uyam. "See? I told you, Liana. You're just a shadow," ang sabi ni Isla. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa pader. "Tomorrow, at the gala, everyone will see who the real queen is. Prepare to be embarrassed because I'll be wearing the diamond necklace Dante bought for me. And you? You'll just be the boring wife in the corner." Hindi sumagot si Liana. Hinayaan niyang lumabas si Isla nang may halakhak ng tagumpay. Pagkaalis ng dalawa, agad na nilapitan ni Liana ang kanyang lumang baul sa ilalim ng kama. Mula sa loob, inilabas niya ang kanyang uniforme bilang captain. Ang mga gintong medalya, ang matikas na tela, at ang simbolo ng kanyang pagiging piloto. Niyakap niya ang uniforme at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng kanyang tunay na pagkatao. Tinawagan niya si Joaquin sa kanyang lihim na burner phone. "Joaquin, he took the bait. I signed the fake papers. He's taking me to the gala tomorrow night. Are we ready?" "Handa na ang lahat, Liana," ang sagot ni Joaquin. Ang boses ay puno ng determinasyon. Ang mga media, ang board of directors, at ang lahat ng ebidensya ay naka-standby na. Bukas, hindi ka lang dadalo sa isang party. Bukas, ikaw ang magiging boses ng hustisya. Take a rest, Captain. Bukas ang huling flight ni Dante. Nakatulog si Liana ng may kapayapaan sa kanyang puso sa kabila ng panganib na naghihintay. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Migo na tumatakbo sa isang malawak na bukid. Malusog at tumatawa. Habang siya ay lumilipad sa itaas, binabantayan ang bawat hakbang ng kanyang anak. Kinabukasan, habang nag-aayos si Liana para sa gala, nakita niya si Dante sa salamin. Inaayos ang kanyang bowtie nang may sobrang kayabangan. Hindi alam ni Dante na ang babaeng nasa likod niya ay hindi na ang asawang kanyang minaltrato. Ang babaeng yon ay isang kapitan na handang isagawa ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang landing ng kanyang buhay. "Ready to go, Liana?" tanong ni Dante nang hindi man lang lumingon. "Ready, Captain?" ang sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at handa ng sumabog. "Ready to show everyone the truth." Habang sumasakay sila sa sasakyan, isang maliit na mensahe ang pumasok sa telepono ni Liana mula kay Doña Aurora. "The lights are set. Don't look back." Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, biglang huminto ang sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada. May isang harang sa daan at isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ang lumapit. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Ito ba ay bahagi ng plano ni Liana? O may ibang tao pa palang naglalaro sa dilim? Ang kaba sa dibdib ni Liana ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng isang bakal na hawla. Sa loob ng madilim na sasakyan, habang nakatigil sila sa gitna ng kalsada, nakikita niya ang panginginig ng mga kamay ni Dante sa manibela. Ang mga lalaking nakauniporme sa labas ay dahan-dahang lumapit. Ang kanilang mga flashlight ay nagbibigay ng nakasisilaw na puting liwanag na tumatagos sa bintana. "Captain Dante, magandang gabi po," ang sabi ng isa sa mga opisyal. Ang boses ay seryoso at walang emosyon. "May routine inspection lang po kami sa lahat ng sasakyang papunta sa gala. Standard protocol po, sir." Huminga ng malalim si Dante. Pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na anyo. "Don't you know who I am? I'm the guest of honor tonight.
I don't have time for this! Ang sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na tila ba ang batas ay hindi para sa kanya. Pasensya na po, Captain. Utos po ng management. Ang maikling sagot ng opisyal. Matapos ang ilang sandali ng pagsusuri, pinayagan din silang dumaan. Ngunit para kay Liana, ang sandaling iyon ay isang senyales. Ang bawat seguridad, ang bawat mata sa paligid, ay bahagi na ng malaking entabladong inihanda ni Joaquin. Nakarating sila sa harapan ng isang marangyang hotel kung saan gaganapin ang Golden Wings Gala. Ang bawat sulok ng gusali ay nababalot ng ginto at kristal. Ang mga chandelier sa kisame ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ang halimuyak ng mga mamahaling pabango at ang tunog ng marahang musika mula sa mga biolin ay bumabalot sa buong bulwagan. Sa bawat hakbang nila, sa pulang karpet, ang nakasisilaw na liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag ay walang tigil na kumikislap. Hinawakan ni Dante ang kamay ni Liana ng napakahigpit. Isang hawak na hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi ng pagmamay-ari. Nakangiti si Dante sa harap ng mga kamera, ang kanyang mukha ay larawan ng isang tagumpay. Habang si Liana ay nananatiling tahimik sa kanyang tabi, suot ang isang eleganteng itim na bestida na nagtatago sa kanyang tunay na nararamdaman. Smile, Liana. Bulong ni Dante sa kanyang tenga. Ang boses ay tila isang utos. Show them that you're a captain's wife. Don't ruin my night. Pagpasok nila sa main ballroom, agad silang sinalubong ng mga kilalang personalidad sa mundo ng aviation. Ngunit ang atensyon ni Liana ay naagaw ng isang babaeng nakatayo sa gitna ng kumpol ng mga tao. Si Isla. Nakasuot siya ng isang pulang bestida na tila nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, at sa kanyang leeg ay nakasabit ang diamanteng kwintas na kinuha ni Dante mula sa buhay ni Migo. Lumapit si Isla sa kanila. May hawak na baso ng champagne at may mapanuring tingin. Captain Dante, you look dashing tonight. At ikaw din, Liana. Ang simple mo naman yata para sa ganitong event? Ang sabi ni Isla, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. But then again, maybe that's all you can afford now, right? Ngumiti si Liana, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. The value of a person is not measured by the diamonds around her neck, Isla. Lalo na kung ang diamanteng yan ay ninakaw mula sa taong walang kalaban-laban. Be careful. Baka masakal ka ng kwintas na yan bago matapos ang gabi. Nagbago ang anyo ni Isla. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsimula na ang programa. Umakyat ang Master of Ceremonies sa entablado. Ang bawat salita nito ay puno ng papuri para sa mga bayani ng himpapawid. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa gitnang lamesa kung saan nakaupo ang pamilya ni Dante. And now, for the most awaited part of the evening, ang sabi ng announcer, let us welcome the man of the hour, the pilot of the year, Captain Dante. Let's watch this special tribute for his incredible career and his love for his family. Tumayo si Dante ng may sobrang kayabangan, naglalakad patungo sa entablado habang ang lahat ay nagpapalakpakan. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa kahoy na sahig ay tila isang tunog ng orasan na bumibilang sa kanyang nalalabing sandali ng kaligayahan. Sa dilim ng ballroom, nakita ni Liana si Joaquin na nakatayo malapit sa control booth. Nagkatitigan silang dalawa at isang marahang pagtango ang ibinigay ni Joaquin. Ito na ang huling flight ni Dante at ang landing ay hindi magiging maayos. Namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado ay nagsimulang magpakita ng mga imahe. Ngunit sa halip ng mga video, ng paglipad ni Dante at mga larawan ng kanilang masayang pamilya, ang lumitaw ay isang bagay na nagpatahimik sa buong silid. Isang malinaw na video ni Dante at Isla sa loob ng isang hotel room, nagtatawanan habang binibilang ang mga bundles ng dolyar. Ang bawat salita ni Dante tungkol sa pagpapabagsak sa kumpanya at ang pagtataksil sa kanyang asawa
ay malinaw na naririnig sa buong bulwagan. I don't care about Migo. Ang boses ni Dante sa video ay tila isang malamig na hangin na dumapo sa balat ng lahat. Ang bata ay ganoon din naman ang kahahantungan. Mas mabuting makuha ko ang insurance money kaysa itapon ko yon sa ospital. At si Liana? She's just a tool, Isla. Kapag nakuha ko na ang lahat, itatapon ko siya na parang basurang eroplano. Ang buong ballroom ay napuno ng bulungan ng pagkagulat at pagkamuhi. Ang mga mukha ng mga opisyal ng airline at mga kasamahan ni Dante ay napuno ng matinding galit. Si Dante ay nakatayo sa gitna ng entablado, ang kanyang mukha ay maputla pa sa abo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa screen. Tumingin si Dante kay Liana sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nadurog. Liana, what did you do? Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hayop. Ngunit bago pa makagalaw si Dante, dahan-dahang tumayo si Liana. Hinubad niya ang kanyang itim na coat at sa ilalim nito ay tumambad ang kanyang uniforme bilang captain, maging ang kanyang mga medalya at ang kanyang pride ay muling kuminang. Naglakad siya patungo sa entablado. Ang kanyang boses ay matatag, malamig at handa nang tumapos ng laban. Ang gabi ng mga maskara ay tapos na, Dante, ang sabi ni Liana. Ang bawat salita ay tumatama sa katahimikan ng ballroom. Hindi mo lang ako tinalo bilang asawa. Tinalo mo ang bawat prinsipyo ng pagiging isang piloto. Ngayon, panoorin mo kung paano bumagsak ang iyong mundo nang walang kahit isang parachute. Biglang bumukas ang malaking pinto sa likod ng ballroom. Isang grupo ng mga pulis at mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue ang pumasok. Ang tunog ng kanilang mga sapatos ay tila isang huling hatol. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kristal ang narinig mula sa itaas. Ang dambuhalang chandelier ay nagsimulang gumaralgal, tila babibigay sa bigat ng kaganapan. Sino ang muling magsasagawa ng huling hakbang sa gitna ng dilubyong ito? Walang hiya ka, Liana. Sinisira mo ang buhay ko. You're destroying everything I worked for. Ang sigaw ni Dante ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng ballroom. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay ngayoy nababalot ng matinding kahihiyan. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, sumasama sa bawat hibla ng kanyang maayos na buhok na ngayoy gulo-gulo na. Nakatayo si Liana sa tapat niya. Ang kanyang tindig ay matigas at hindi natitinag. Tila isang tore ng karangalan sa gitna ng gumuguho niyang mundo. Ang bawat gintong medalya sa kanyang uniforme ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight, nagbibigay ng liwanag na tila sumusumbat sa kadiliman ni Dante. Hindi siya kumukurap, hindi siya natatakot. Ang takot ay matagal nang namatay kasama ang mga luha niya sa gitna ng ulan. Hindi ko sinisira ang buhay mo, Dante. Ang boses ni Liana ay malamig, matatag, at bawat salita ay tila isang hatol mula sa kalangitan. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat sentimong ninakaw mo sa gamot ng anak natin, at ang bawat gabing pinagtaksilan mo ang sumpa nating dalawa. Lahat yan ay bumalik na sa iyo ngayon. You didn't just fail as a husband, you failed the sky itself. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa bulwagan. Tila ba mga alon ng dagat na humahampas sa pampang. Ang mga kasamahan ni Dante sa airline, ang board of directors, at ang mga mamamahayag ay nakatitig sa kanya ng may matinding pagkasuklam. Ang pilot of the year ay naging kahihiyan ng taon sa loob lamang ng ilang minuto. Agad na lumapit si Joaquin sa entablado, hawak ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagpoprotekta kay Liana. Captain Dante, as of this moment, ang lahat ng iyong mga accounts ay naka-freeze na sa ilalim ng utos ng hukuman. Ang sabi ni Joaquin, ang boses ay puno ng autoridad. Ang ebidensya ng iyong money laundering at ang insurance fraud na binalak mo
para sa sarili mong anak ay hawak na ng mga awtoridad. Hindi ka na makakatakas. Sa gilid ng entablado, sinubukan ni Isla na tumakas. Ang kanyang pulang bestida ay mabilis na gumagalaw sa gitna ng mga tao. Ngunit ang diamanteng kwintas sa kanyang leeg, ang kwintas na naging simbolo ng sakit ni Liana, ay tila naging isang mabigat na tanikala na humihila sa kanya pababa. Bago pa man siya makarating sa pinto, hinarang na siya ng mga babaeng pulis. Ang kanyang mga hiyaw ng protesta ay tila mga huni lamang ng isang ibong na walan ng pugad. Muling humarap si Liana kay Dante. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang singsing sa kasal. Ang marahang paghila niya sa gintong singsing ay tila isang seremonya ng paglaya. Inilapag niya ito sa bukas na palad ni Dante. Ang palad na dati ay nangakong hahawakan siya habang buhay, ngunit naging kamay na sumakal sa kanyang kaligayahan. Ibalik mo sa akin yan. Akin ang lahat ng to. Gising na gising ang kasakiman ni Dante. Pilit niyang inaabot ang singsing, ngunit ang mga pulis ay mabilis na humawak sa kanyang mga braso. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanyang mga pulso ay tila huling nota ng isang malungkot na kanta. Isang tunog ng bakal na nagtatagpo, hudyat ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Ang lahat ng kinuha mo sa amin, Dante, ay ibabalik namin sa anak mo. Ang sabi ni Liana, ang kanyang mga mata ay nagniningning dahil sa mga luhang hindi na ng pighati, kundi ng tagumpay. Migo will have his surgery tomorrow, and he will grow up knowing that his father is a lesson, while his mother is a captain who fought for his life. Habang hinihila si Dante palabas ng ballroom, ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang paalam sa karangyang matagal niyang iningatan sa paraang madumi. Ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan, hindi para sa parangal na dapat ay kay Dante, kundi para sa katapangan ng babaeng nakatayo sa entablado. Lumapit si Doña Aurora kay Liana. Ang matandang Donya ay nakatingin sa kanyang manugang nang may halong pagsisisi at paghanga. Marahan niyang hinawakan ang balikat ni Liana. "You did well, Captain. You saved our family from its own darkness." Bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng emosyon. Tumingin si Liana sa malawak na bintana ng hotel kung saan ang madilim na langit ay nagsisimula nang magkaroon ng bahagyang kulay kahel at asul. Ang unang sikat ng araw matapos ang isang mahabang gabi ng bagyo. Naramdaman niya ang isang mahinang pagdaiti ng hangin sa kanyang mukha. Tila ba binabati siya ng kalangitang matagal niyang hindi napuntahan. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman ni Liana ang paghilom ng mga sugat na matagal niyang itinago. Ang phoenix sa loob niya ay hindi lang basta lumipad. Ito ay muling isinilang mula sa abo ng kanyang sariling paghihirap. Alam niyang marami pa siyang kailangang ayusin, marami pang gamot na kailangang ibigay kay Migo, at isang bagong buhay na kailangang buuin mula sa simula. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa landing dahil alam na niya kung paano gamitin ang sarili niyang mga pakpak. "Tara na, Liana," yaya ni Joaquin. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig ng kinabukasan. "Migo is waiting for you. Oras na para sa totoong paglipad." Naglakad si Liana palabas ng ballroom. Ang kanyang ulo ay nakataas. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng layunin. Ang bawat tao na nadadaanan niya ay nagbibigay daan ng may respeto. Hindi na siya ang asawang biktima. Siya na ang kapitan ng sarili niyang tadhana. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa ospital. Ang kanyang puso ay biglang tumalon. Isang balita ang naghihintay tungkol kay Migo na magbabago sa lahat ng kanyang mga plano para sa bukas. Ano ang sasabihin ng doktor? At sapat ba ang lahat ng kanyang napagtagumpayan ngayong gabi para sa haharapin niya sa loob ng operating room? Ang pag-vibrate ng telepono sa palad ni Liana ay tila isang malakas na babala na nagpabagal sa tibok ng kanyang puso. Sa loob ng marangyang ballroom na puno pa rin ng bulungan ng mga tao,
Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha. Mrs. Liana, kailangan niyo nang pumunta rito sa ospital, ang sabi ng doktor. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Migo's vital signs are stabilizing, but we need to start the surgery immediately. Ang window of opportunity natin ay ngayon na. Hinihintay na lang namin ang inyong huling lagda. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Liana. Sa tulong ni Joaquin, mabilis silang lumabas ng hotel. Habang binabaybay nila ang kalsada ng Maynila na ngayoy tahimik na pagkatapos ng bagyo, tiningnan ni Liana ang kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang singsing sa kasal. Wala na ang bigat ng kasalanan ni Dante. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng pag-asa para sa kanyang anak. Pagdating sa ospital, ang bawat hakbang ni Liana sa koridor ay tila isang paglipad patungo sa kaligtasan. Nakita niya si Migo na inihahanda na para ipasok sa operating room. Ang munti nitong mukha ay payapa. Tila ba alam nitong ang kanyang mommy ay nagtagumpay na sa pakikipaglaban sa mga dambuhala ng kanilang buhay. "Mommy, are you going to fly again?" Bulong ni Migo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may kasamang ngiti. Hinalikan ni Liana ang noo ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak nang may kasamang matamis na pangako. "Yes, anak. We are both going to fly. Magpagaling ka, ha? Mommy will be right here paggising mo." Pinanood ni Liana ang pag-ikot ng mga gulong ng kama ni Migo habang dahan-dahang naglalaho ang kanyang anak sa likod ng malalaking pinto ng operating room. Ang bawat pag-ikot ng goma sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang paulit-ulit na panalangin sa kanyang isipan. Nang tuluyang sumara ang pinto, tanging ang pulang ilaw sa itaas nito ang natirang nagbibigay ng babala. Isang kulay na nagsasabing ang buhay ng kanyang anak ay nasa kamay ng tadhana at ng mga dalubhasa. Naupo si Liana sa matigas na silya sa waiting room, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang sarili. Sa tabi niya, nanatiling nakatayo si Joaquin. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng proteksyon sa gitna ng kanyang pangamba. Walang imik ang dalawa, ngunit ang katahimikan ay puno ng pag-unawa. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Ang bawat paggalaw ng mga kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabagal na pagpiga sa puso ni Liana. Lumipas ang ilang oras. Ang sikat ng umaga ay tuluyan ng pumasok sa mga bintana. Nagbibigay ng bagong liwanag sa madilim na koridor. Biglang nagbago ang kulay ng ilaw sa itaas ng pinto. Mula sa pula, ito ay naging berde. Lumabas ang doktor, hinihingal ng bahagya ngunit may maaliwalas na mukha. "Mrs. Liana, the surgery was a success," ang sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay tila isang banal na musika sa pandinig ni Liana. Migo is strong. Ang butas sa kanyang puso ay maayos na naisara. He's going to live a normal life now. Napaupo si Liana sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nawalan ng lakas dahil sa sobrang ginhawa. Ang mga luhang matagal niyang pinigil ay malayang umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Naramdaman niya ang mainit na kamay ni Joaquin sa kanyang balikat, isang tahimik na pagbati para sa tagumpay ng isang ina. 3 buwan ang lumipas. Ang hangin sa Manila International Airport ay sariwa at puno ng amoy ng jet fuel. Isang amoy na para kay Liana ay amoy ng kalayaan. Nakatayo siya sa tapat ng malawak na salamin ng departure area. Suot ang kanyang bagong uniforme bilang senior captain ng isang prestihiyosong airline. Ang kanyang mga gintong medalya ay nagniningning sa ilalim ng araw at ang kanyang tindig ay puno ng karangalan. Sa tabi niya, nakatayo ang isang malusog na si Migo na ngayoy may kulay na ang mga pisngi at masigla ng tumatakbo. Hawak-hawak ni Migo ang isang maliit na modelong eroplano. Pilit itong pinalilipad sa hangin. "Mommy, look! I'm flying too!" Ang masayang sigaw ng bata. "Yes, anak.
And one day you'll fly even higher than mommy. Nakangiting sagot ni Liana habang hinahaplos ang buhok ng anak. Lumapit si Joaquin, dala ang ilang mga dokumento. Liana, nabalitaan mo ba? Dante's final sentence was released today. 10 to 15 years for smuggling and fraud. At si Isla, nawalan na rin ng lisensya at nahaharap sa maraming kaso. It's finally over. Tumingin si Liana sa malawak na runway, kung saan isang dambuhalang eroplano ang dahan-dahang tumataas patungo sa ulap. Hindi na siya nakaramdam ng galit o pait. Ang pangalan ni Dante ay tila isang lumang balita na lamang, isang pahina ng kanyang buhay na tuluyan na niyang tinapos. Salamat, Joaquin, for everything, ang sabi ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lalaking hindi bumitaw sa kanya. But most of all, salamat. Dahil tinulungan mo akong maniwala na ang langit ay para pa rin sa akin. Ngumiti si Joaquin, isang ngiting puno ng pag-asa para sa kanilang dalawa. The sky was always yours, Liana. You just needed to remember that your heart is the strongest engine. Isang tawag mula sa intercom ang narinig sa buong terminal. Nagpapahayag ng paghahanda para sa susunod na flight. Inayos ni Liana ang kanyang sombrero, kinuha ang kanyang flight bag, at binigyan si Migo ng isang huling yakap. Naglakad si Liana patungo sa boarding gate. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay may kasamang tunog ng katatagan at katiyakan. Sa bawat taong nadadaanan niya, isang matikas na saludo ang ibinibigay sa kanya. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa Long Vang. Siya na ngayon ang reyna ng sarili niyang kalawakan. Habang umaakyat siya sa hagdanan ng eroplano, lumingon siya sa huling pagkakataon at kumaway kay Migo at Joaquin. Ang nangiti ni Liana ay kasing liwanag ng sikat ng araw sa tanghali. Ang langit ay malawak, bughaw at walang hanggan. At sa unang pagkakataon, alam ni Liana na kahit anong bagyo ang dumating, hinding-hindi na muling babagsak ang kanyang mga pakpak. Ang dapit hapon sa baybayin ng Batangas ay nagbibigay ng isang napakagandang tanawin ng kulay kahel, lila at ginto na naghahalo sa malawak na langit. Ang marahang paghampas ng mga alon sa maputing buhangin ay tila isang banayad na himig na nagpapatulog sa anumang natitirang sakit ng nakaraan. Wala na ang hagupit ng bagyo. Wala na ang dilim na minsang bumalot sa buhay ni Liana. Ang tanging naririto ngayon ay ang katahimikan ng paghilom. Sa malayo, sa loob ng isang madilim at masikip na selda ng kulungan sa labas ng Maynila, nakaupo si Dante sa isang malamig na semento. Ang lalaking dati ay nagmamay-ari ng kalawakan ay ngayon nakakulong sa 4 na sulok ng bakal at bato. Naririnig niya ang mahinang ugong ng mga eroplano sa itaas. Ngunit hindi na niya kailanman masisilayan ang ulap. Ang kanyang pangalan, na dati ay simbolo ng karangalan, ay isa na lamang numero sa listahan ng mga bilanggo. Si Isla naman ay nagdurusa sa kahihiyan, tinalikuran ng lahat ng kanyang mga kaibigang marangya. Habang kinakaharap ang habambuhay na pagkakaalis ng kanyang lisensya. Ito ang malupit na biro ng tadhana. Ang mga taong nagtangkang magnakaw ng langit ay ngayon nakabaon sa hukay ng sarili nilang mga kasalanan. Naglakad si Liana sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa basang buhangin. Pinagmamasdan niya si Migo na masayang nagtatayo ng sandcastle kasama si Joaquin. Ang tawa ni Migo ay malakas, malusog at puno ng buhay. Isang tunog na dati ay pinangarap lamang ni Liana, ngunit ngayoy isang katotohanang maaari na niyang hawakan. Liana, tignan mo. Ang ganda ng sunset, di ba? Sigaw ni Migo habang kumakaway sa kanyang ina. Ngumiti si Liana, isang ngangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Lumapit sa kanya si Joaquin. Ang mga mata nito ay nananatiling puno ng paghanga at tahimik na pagmamahal. You look peaceful, Captain. Ang sabi ni Joaquin habang nakatayo sa kanyang tabi, hinahayaan ang hangin na dumaan sa pagitan nila. I am Joaquin. Sa wakas, nahanap ko na ang tamang altitude.
Sagot ni Liana. Naitanong ko sa sarili ko noon kung mapapatawad ko ba si Dante. Pero napagtanto ko, ang pinakamahalagang kapatawaran ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Pinatawad ko ang sarili ko dahil hinayaan kong maputol ang aking mga pakpak. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging mahina dahil ang kahinaang iyon ang nagturo sa akin kung paano maging tunay na matapang. At ang kapayapaan? Tanong muli ni Joaquin. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo, Joaquin. Ito ay ang kakayahang lumipad sa gitna nito nang hindi nawawala ang direksyon. Tugon ni Liana habang tinitignan ang kanyang anak. Meron na akong anak na malusog, isang career na mahal ko, at mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. I don't need the gold cage anymore. I have the whole sky. Dahan-dahang hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Liana. Hindi ito isang mabilis na pagdaiti, kundi isang marahang pangako ng pag-alalay. Walang mga salitang kailangan. Ang init ng kanilang mga palad ay sapat na para sabihing ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay isusulat ng magkasama, nang walang pagmamadali, nang walang takot. Tumingin si Liana sa malawak na abot-tanaw. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit ang liwanag nito ay nananatili sa kanyang puso. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng pagdurusa, kundi isang obra maestra ng muling pagkabuhay. Isang huling aral ang iniwan ni Liana para sa lahat ng mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan ng iyong pagkakakulong. Ang tunay na pag-ibig ay ang hangin sa ilalim ng iyong mga pakpak na nagtutulak sa iyo na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Huwag mong hahayaang sabihin ng sinuman na hindi mo kayang lumipad dahil ang langit ay sadyang ginawa para sa mga pusong marunong lumaban. Niyakap ni Liana si Migo at Joaquin habang ang unang bituin ay nagsisimulang kumislap sa itaas. Ang paglalakbay ay mahaba at puno ng lubak, ngunit sa dulo ng lahat, ang landing ay naging perpekto. Ang kapitan ay nakauwi na sa kanyang totoong tahanan sa piling ng mga taong tunay siyang mahal sa ilalim ng isang kalangitang wala ng hangganan.